yung nabalitaan nyo na siguro ngayon, yung hindi alam ni Maris Umali. Maris Umali ba yon? GMA? Na naka-live yung, hindi ko alam kung vlogger yung naka-live. Na-capture yung mga sinabi niya. Nag-uusap sila habang si Medialdea ay susugod sa ospital, tatanungin, no? Tatanungin si Medialdea yung interviewin. Kasi yung mga yan, mga sutil yan eh. Ang gusto nila maka-scoop eh. Kahit na alam na natin nangyari kay Medialdea. Ang usapan, nung nakamulat daw eh. Nung nakita daw na tatanungin niya, pumikit daw si Medialdea. Ganyan po ano yung mga yan. Yung GMA. Ngayon, hinahanap ko yung pagsusori niya, pagpapaliwanag na palusot. Ganun po yung sitwasyon. No? Hindi ko alam kung sino yung naka-live. Tapos pinunan niya, kuya, baka naririnig itong mga pinag-uusapan namin. Alam niya na may mali siyang ginawa eh. Sobra talaga itong mga GMA na to. Mga bait-baitan talaga kayo eh. Sabi, nakadilat yung mata nun kanina eh. Nung nakita ko, pumikit eh. Ayaw yata tanungin eh. Tapos umuo yung kausap niya. Na-captured ng live. Nasa TikTok na ngayon. Hanapin nyo na. Bawal nating yan kasi si Claire po, kaya po natin po pwede dahil Radio TV Malacanang eh. Gobyerno. Yan, mga yan. Sutil yan na ano na ako niyan eh. Pina-take down. Yung ABS-CBN tsaka GMA, nako, ipapa-take down ka niyan. Kaya hindi po natin sila pwedeng yung mga boses nila. Papa-take down po yung ating video. May karanasan na ako diyan sa mga, kaya hindi ako nagpaparinig ng boses man lang. Si Claire, pwede yan. Puta, gobyerno yan. Pwede mo ba ipagdamot? Hindi naman minura. Sobra no. Wala naman ako narinig na minura. Ang sinabi lang, yung matanda na to. Pero ang katwiran niya, mata. Mata daw, hindi raw niya sinabing matanda. Hindi naman yun yung usapin kung tinawag mong matanda o hindi. Ang usapin, yung nagsabi ka na nakamulat nung nakita ka, pumikit para hindi mo ma-interview. Yun. Ganun kayo kasutil. Kaya hindi ako pinalayas namin. Yan, GMA, pinalayas namin yan. Nasa kami. Tsaka ngayon, pumapalag na yung mga tao. Meron pang isa eh. Sen Hernandez. Taga saan yung Sen Hernandez? Nakita ko na naman sa TikTok yun eh. Mahilig yung mga reporter para maganda yung nila. Doon kayo sa likod. Bakit ka naman namin susundin? Sabi sa kanya nung OFW doon sa, malamang sa may yun, malamang sa the Netherlands. Bakit ka naman namin susundin? Anti-Duterte kayo. Nagsalita ba ng ina mo? Hindi naman baka dinagdag na lang yun. Yun po. Ganyan po kasutil yung mga yan. Utos ng utos. Ako nung taga ABS-CBN, yan. Sinabihan siya eh. Sinutusan niya doon daw sa likod. Mahilig yung mga yan eh. Kala mo ma-director ng tao. Ngayon sinasagot na sila ng tao. Inano ko yung mga yung nag-i-interview kay Eric Celis yung mga yan eh. Pinagsabihan ko eh. Di ba? Tapos kayo, bias naman kayo, di ba? Ginaganon ko yan. Hindi ba, boss? Sabi ko wala ko alam dyan. Maliliit kasi tingin nila sa mga tao eh. Kaya utos-utusan lang nila. Pinalayas namin yan eh, sa may EDSA. Yan lang po ang ating topic. Mukhang mas marami kayong nasasagap na balita. Ang daming balita, no? Sangkatutak po balita ngayon. Kahit kasaan na
bumaling. May balita tayong hindi tayo maubusan ng balita ngayon. Sorry. Dati, mga nag-iimbento pa ng balita. Ngayon, mayat maya eh. Wala sa kanila yan. Matataas ang ere niyan. Kung alam nyo lang. Okay, tanungan portion na po tayo. Siyempre, pumikit kasi nasilawan galing sa loob ng ICC tapos paglabas. Hindi, bidak. Yan yung isusugod na siya sa ospital yata. Kung hindi ako nagkamali. Gagamitin mo lang kami. O yun. Gagamitin mo lang kami. Anti-Duterte naman kayo. Parang ganun yung dating. Boss Bansan GMA, dapat bawian ng prangkisa kasi marami ng Pilipino ang di naniniwala sa kanilang kredibilidad pagbalita. Sabi po ng OFW kay Sen Hernandez, gagamitin mo lang kami. Kaya ako, Boss Bads, hindi na ako nanonood sa mga mainstream media na yan. Wala naman po yan. Nakasabay ko lahat yan eh. Yung kay BP Sara, nagkamali ako. Press conference, ako lang yung ron. Na ko yun eh, na-live ko yun eh. Ako lang yung vlogger doon. Anuin ko lang hiramin ko lang yung kay Tatay Digong na salita. Hindi naman sila mga bright. Si Abdurrahman lang magaling doon. Si Abdurrahman lang magaling doon magtanong sa mga... Hindi ko pa nga porte yung pagtatanong eh. Dahil sa kababawan ng mga tanong nila, putya talagang mukha na ako. mukhang gumaling ako magtanong eh. Partida yun, hindi pa ako marunong magtanong. Kaya ako, Boss Baz. Pero makikita mo talaga sa kanila yung attitude. Maa-attitude sila pagdating sa mga vlogger. Nung una, mahilig magpalayas yun eh. Ngayon, pinapalaga na namin. Putang, kayo, nauna kami rito. Pag may mga press con, taas nauna kami. Dati, hinahawi lang kami ng mga yan. Di na ngayon. Sila na ngayon nag-a-adjust. Utot nyo. Hindi nyo na kami matataboy-taboy. Si PL, matindi si PL, gaganyan-ganyan. Boss Bads, may balita ka ba kay FL? Wala po. Boss Bads si Marks. Boss Bads si Marks. Kahit sila BP doon ayaw magpa-interview ng solo, reporters lang. No comment na lang sabi nila. Baka kasi ibahin ang interview. Kaya dapat laging may Kaya dapat, nasa na yung laging may kasamang vlogger para ilalabas natin pag mali yung nila. May fact checker tayo. Thank you very much kay Arabiano na nagbigay sa atin ng $19.99 na pangkape. Yan ang problema. Ito kasi dinoble ko, 'di ba? Napupuna ko, gurgurin ako eh. Kaya iniba ko po tong yung monitor ko tsaka yung sa pagla-live. Rovic Ailes, thank you very much sa 119 euros. Euro ba o pounds? Euro. Okay. Ano ba sinabi nito ni Donaldson Paras? Boss Bans, nanood sa'yo si Bato at PDP Laban. Bakit nagbago na ng isip si Bato? Magpahuli kung idol ka ni Marcoleta, ganun din si Bato at kahit si BP Sara. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Kahit sila BP doon, ayaw magpa-interview yan. Boss Baz, sa March 23, may Unity Ride po. Taga Rizal from People's Power Monument to Marilaki. People's Power Monument sa EDSA to Marilaki. Saan ba yung Marilaki? Ano na lang po kami. Susubaybay na lang po kami. Si Tore, yung supporter yan ng Katol Network, Boss Buds. Mukhang panalo ngayon, Boss, si Kimbo. Kasi na-reschedule na oral argument. Nasimplihan tayo, no?
Tapos na eleksyon. Bago yung oral argument. Loida. Thank you sa 10 Hong Kong dollars. Loida Clamor. Iyan. Maraming salamat, Loida Clamor. Mukhang panalo ngayon, boss, si Kimbo dahil sa na-schedule. Breaking news, tumaas ang trust and performance ni BP Sara while BBM kulelat. Talagang ganyan buhay. Actually, kahit hindi tayo maniwala sa sa overwhelming po talaga support ng mga Duterte, kita po natin yan. Hindi po nila kayang gawin yan. Kakantsawan nila na sabay-sabay. Yung weekend na yun, nung Sabado-Linggo na yun, 61 sa iba't ibang parte ng mundo. 61 na rallies sa loob ng 2 araw. Grabe. Boss, nagkaroon ng prayer rally dito sa Rome, Italy. O, di ba? Kasi hindi mapipigilan yung galit ng mga Pilipino. Hindi napipigilan yung emosyon. Sa March 28, birthday ni Tatay Digong. Celebrate natin talaga. Kahit waay survey. Wala na po eh. Kala nyo may nagtatalakay-talakay pa sa survey. Wala na. Hindi na importante ang survey. Alam na ng mga Pilipino ngayon. Mabubokya kayo. Maniwala ko. Mabubokya kayo sa Visayas at Mindanao. Nilihis sa mga issue ng gobyerno, sabog may hangganan din, kasamaan ng kadiliman. Bring Bobo M to Hawaii, Serbadong. Bring back home Tatay Digong, Duterte, Philippines. Buds, Pinoy dahig ang humahawi sa mga bias media. Siyempre, alam na nila eh. Alam nyo kayong mga bias media, wala na kayo. Galit na mga OFW sa inyo. No? Pucha, nung araw, yung mga media, di ba? Parang mga artista din yan. Pinagkakaguluhan, di ba? Ngayon, wala na. Hindi ka ba sasama sa rally sa 23, People Power? Kung anong tawag dyan? Kung rally na naroon lang, sinasabi ang imbitasyon dito, anong tawag doon? Yung magmumotor? Motorcade o caravan? Hindi po ako makakasama. Wala akong car. Pwede ba ako mag-rally mag-isa? Pwede naman. Pwede po yun. Ano ba naman yun? Mas maganda, mas magagawa mo yung gusto mong gawin. Pwede ka rin hulihing mag-isa. Meron po ino-organize na prayer rally dito sa Spain na darating na birthday ni Epira. Siguro dami magrarally sa birthday ni Tatay Digong. Sama-sama na lang tayo lahat in spirit. Kung sa Liwasang Bonifacio si boss laging present yan. Alam nyo kasi sa Liwasang Bonifacio, kabisado mo na yung lugar di ba? Tapos anytime na mapagod ka, sasakay ka lang ng jeep nasa SM ka na. Anytime na magutom ka. Gutumin kasi ko, bawal ako magutom. Sabi pa ni Tito Soto 5,000 Serbadong, give me 5 talaga. Miss Loida Clamor, sigurado marami attend yan. May work kasi sa Sunday. Rider po lang yata yung 23. Yan. Last Sunday, nag-prayer rally dito sa Toronto, Canada. Grabe, dami ng tao. Count me in. Masarap po sumama sa rally kasi nakakapagpahayag ka ng damdamin. Ito pa yung yung unang-una, dito nagsimula lahat Etong t-shirt na to ang simula ng unang rally ng Maisog, di ba? Yan Yung ang issue pa nila noon yung magpapalit ng konstitusyon. Yung anong tawag na nga nila doon? Yung magpapapirma, People's Initiative. Yan, Dabaweños is not for sale. Kabisado saan gigilid, boss. Correct. At kabisado ko na rin na walang signal.
meron pong target na mailagay sa Guinness yung rally ni PRRD sa 28. Yun, lupit sa Toronto, awas ang park sa daming Noipi. Maganda palang ICC detention facility, Sir Badong. Kompletong tech staff doon and hotel-like atmosphere. At saka napaka-friendly pa ni Tatay PRRD. Sa mga nandoon sa loob, kantsaw agad sa mga bangag. Alam nyo, sa totoo po, maganda naman. Sabi nga ni BP Sara, para raw nasa hotel. Yun lang, di nakakalabas. Pero eto pa po ang isa, no? Alam nyo, natutuwa ko kahit papano. Sabi ko, siguro ang bigat nung mahal siguro mga bayad dyan kala Kaufman, di ba? Kasi mga big time yan eh. Alam nyo po itong balita, oh. Sana ba yun? Hanapin ko lang saglit, ha. Ito po, good news. Hindi po ganong mahirapan si Tatay Digong sa pagbabayad. Kasi, yan, no? The International Criminal Court will shoulder legal fees of up to 3 lawyers for former President Rodrigo Duterte. Imagine, yung ICC, yung ICC mismo ang magsho-shoulder ng bayad sa attorney ni Tatay Digong, 3. Grabe, no? Sabi ko, okay. Ano bang kinakailangan kong gawin para makasama ako? Sa bagay, hindi pwede mag-vlog dyan. Grabe. Legal fees. Sagot pa ng ICC. Maipakulang lang nila si Duterte. Tindi, no? Sana ganun sa atin para sa bagay, pau nga pala. Meron naman pala tayong pau. Pero big time. Big time to. Hindi nga po libre, oh. Biruin mo yun. Tapos mga big time pa yung nakuha ni BP Sara. Ang galing din ni BP Sara, no? Ayan talaga. Hindi siya na pressure na dapat si Roque. Maganda 'yun sa simula pa lang eh, no? Talagang ang tutok ni BP Sara yung talagang may experience na iba po 'yun eh. Yung nakikipagbatbatan kayo sa ICC, marunong na kayo. Alam niyo yung pasikot-sikot ng ICC. Iba po 'yun eh. Kaysa doon sa magaling ka lang abogado, iba yung actual. Kaya kita po ninyo, iba po yung pag mga iba yung mga abogado na sa mga dakdakan lang, yung mga ini-interview lang, yung mga nagmamagaling. Pero ang mga tunay po na magagaling na abogado sa Pilipinas na nagpa-practice sa Pilipinas, makikita nyo po yan sa impeachment. Yan po. Diyan po ang mga tunay na magagaling na abogado. Sa impeachment nyo po makikita. Kasi, di ba, ang mga tao, minsan, kaya okay na ako sa kalagayan ko kasi yung mga vlogger ang sa akin. Yung mga vlogger yung kahit konti lang nanonood, kahit konti lang yung natin, regular viewers natin. Kahit hindi tayo ganong nagpapapicture sa atin, walang gano. Pag nasa labas. Pero yung mga kapwa mo vlogger, iba kasi yun eh. Halimbawa sa painter, no? Pag bumilib sa iyo mga kapwa mo painter, ibig sabihin magaling ka kasi alam nila kung sino yung magaling at mahusay na painter eh, kaysa sa pangkaraniwan. Tayo kasi dahil hindi tayo marunong magpinta, akala natin lahat ng mga nakakapagpinta, ang galing naman ito. Di ba? Nakakabilib yun eh, sa mga outsiders. Kaya po sa mga abogado, yung mga nagsasalita na galing na tayo, kasi mga hindi tayo abogado, nakukuha nyo. Pero yung mga tunay na abogado, kilala nila kung sino yung magagaling talaga. Ayun po yun. Kaya kami mga vlogger, kilala namin mga tunay na magagaling. Mag-vlog.
'Di ba? Pag vlogger ka, political vlogger ka at hindi mo kilala si Badong, wala. Nagyayabang na lang ako. Nagyayabang na lang ako habang ako ang pinakakonting nanonood. Kaya yan, sa tingin niya si Claire, maraming mapapabilib ng mga hindi abogado. Pero yung mga abogado, hindi talaga bibilib dyan. Di ba? Ganun lang yun eh. Matagal na po. 1 buwan na yata itong ngipin ko eh. Jespere, Keto Lemon, sana all. Yan. Panis sila sa buds kung di kilala. Si Prof. Buds White. Kita niyo naman, ang mga nanonood sa akin. Marcoleta, si Celis, si Badoy. Di kaya ang ICC magbayad kay Kaufman para ilaglag si PRRD? Hindi naman. Hindi naman po. Alam niyo sila, ganito po yan ha. Sila naman, in fairness, akala ko nga lahat ng dinadala sa kanila convicted eh. Hindi naman pala, may nananalo pala. Ibig sabihin, hindi na nila kinakailangan eh. Ang kailangan po nila, yung maipakita sa mundo na fair sila. Kasi ang habol nila, budget. Yung ICC kasi walang sariling budget eh. Hindi yan katulad na United Nations na lahat ng mga member country, obligado kayo na magbigay sa United Nations. Dito po hindi. Kaya po umaasa yan sa mga donasyon. Wari, mga malalakas mag-donate. In fairness naman sa mga Europeans, kinakailangan nila maipakita na fair sila. Kaya alam ni Kaufman yun, yung utak ng ICC. So papakita lang ni Kaufman na hindi sinunod yung mga, di ba? Hula ko lang. Ipapakita lang ni Kaufman na hindi nasunod yung mismong rules ng ICC sa paghuli kay Tatay Digong. Mga tipong ganun, acquitted na yun. Sinasamahan sa kulungan yung mga client. Ibig sabihin nakulong. Yung kliyente ni Claire nakulong. Puta, magaling nga yun. Kaya nakulong, di olat siya eh. Tuloy ka. Natawa naman ako. Magaling daw si Claire, sinasamahan sa kulungan yung kanyang kliyente. Bakit nakulong? Di talo. Masarap yun. Masarap. Masabi magaling kung yung yun nga. Talo na ni Ferdinand Marcos Jr. si Bidkun Kisling ng Norway Serbadong. Pinagkanulo niya ang bansa niya para makontrol sila ng tuluyan ng Nazi Germany. Palengkera. Corny naman. Anong corny kayo nagbabalita? Natawa lang ako. Hindi ba kahit makornihan ka, Kimberly, kasi natatawa ako sa sitwasyon eh. Sabi nung tao, mas magaling daw si Claire dahil sinamahan niya yung kliyente niya sa kulong. Bakit nakulong? Ibig sabihin, olat yun. Ikaw naman, no? Killjoy ka naman masyado. Hindi. Nakakatawa na yun sa political vlogging. Hindi naman kami nagjo-joke eh. Bigla na lang lumagpas siya. Yari ka kung payuhan kaya natin si patrolman. Patrolman ba? Patrolman ba yan yung pulis? Patrolman. Hanap ka ng dinibulge yung yung mga neuropsycho mo. May chance ka na mademanda sa Claire. Makabawi ka man lang sa demanda sa'yo. Pwede mong idemanda yun. Kimberly, bawal ang buwang dito sa walang kaligayahan para sa kaalaman mo. Bakit kaya sila galit pag natatawa tayo? Hindi ba nakakatawa yung sitwasyon?
Nakakatawa po yun. Sitwasyon po yung nakakatawa. PO1 kaya patrolman, abogado niya si Attorney sa... Ah, talaga? Abogado niya si Salpanelo? Hindi nga. Yari na naman kayo kay Salpanelo. Supportahan niyo po. Pumasok si Ading Pahulyo. Wala eh. Ayaw pumasok eh. Mini-message ako sa messenger. Tulungan ko daw siya. Pasok ka rito. Para dito ka makapangampanya. Kaya kinuha si Claire, kailangan nila palengkera, bungangerang tagapagsalita. Correct. Hindi kasi umubra si Gadon eh. Si Gadon kasi, bagamat mabunganga si Gadon, wala sa hulog. Yung mga bato ni Gadon, wala sa hulog. Sino maniniwala na nagpanalo kay Inday Marcos? Ang pinag-uusapan medyo nakampante na ako nung nagsabi si BP Sara na parang hotel daw detention ni PRRD, tas charming of detention personnel siya. Lakas ng DDS vlogger natin. Mahal ni Claire Castro ang kliyente niya, ganun lang. O kaya kayo makampante na po. Alaga naman siya ron. Alam niyo po si Tatay Digong, survivor yan. Yung mga ganyang ugali, yung talagang natural na ano siya eh. Charming siya eh. Natural charming. Kahit saan po mapunta yan, makakasurvive po. Yung sulat para sa ICC ni Tatay Diggs, bawal mga salita doon na review muna ng ICC bago maibigay kay Tatay Diggs. Kaya ayusin nyo, puro inspiration. Boss Buds, meron rally this coming March 30. Alam nyo po, kung lahat naman kayo susulat, para saan? Hayaan nyo na po yung kakilala talaga ni Tatay Digong. Wala ring maniniwala na hindi naghihirap ang Pilipinas, sabi ni Gadon. Haka-haka. Yan pa, di ba? Pero mo, paano nyo matatawag na mahirap? Ang daming tao sa SM. Wala siya sa, wala siya sa hulog. Sa tingin mo ba yung mga mahirap hindi nakakapag-SM? Grabe. Hindi niya alam yung kalagayan. At least si Claire, si Tita Claire, tambakan ng basurang ICC boss yata. May sayad yan talaga si Larry Gadon. Kawawa naman. Comment lang po. Pag natatawa ako, may naiisip ako na hindi ko pwede sabihin. Inunahan ko na kayo. Baka sabihin nyo naman, tumawa na naman to si Badong. Bigla akong may naisip. Kanina kasi may ginawa ako na napraning ako kanina. March 28, may rally din sa Luneta. Boss Buds, miss you. Pa-shoutout naman dyan. Sana may prison break starring Tatay Diggs. Hindi makakalaya po yan. Tiwala lang. Diba? Sabi nga ni Kaufman sanay yan si Kaufman Tinitechnical niya Pucha, war crimes. Yung mga pinagtatanggol niya nga, war crimes Talagang may gera Tsak doon, may yung lumusob, di ba? Dinimanda yun, lumusob siya Di ibig sabihin, may war crimes talaga na ano niya napawalang sala niya. Biruin mo yun, war crimes. Yan pa. Hindi naman gera yan. Pumunta lang ang mga... Tsaka ganito po, dyan pala, walang surprise. Kunwari, eto may testigo ka. Ano yung mga sinasabi ng testigo mo? Ibibigay mo kala Tatay Digong, mapaghandaan. Kaya maganda sa ICC din pala Hindi yung... Di ba may napapanood tayo dito? Mayroon po kaming bagong testigo. Magugulat ang lahat. Sino siya?
Tapos biglang lalabas, magugulat, nakanganga lahat, di ba? Tapos pasusumpain. Talo na tayo, lumabas yung testigo. Ganun. Hindi po pwede. Wala pong surprise witness. Yung witness na yan, bakit siya witness? Ano yung papel niya? Kaya nga to si Dilima, bakit ka witness? Ano ka ba? Biktima ka ng AJK? Nabuhay ka mag-uli? At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.